Magandang kaibigan. At another day, another chicken vlog. Ngayon po ay alas 6 na ng hapon. At ngayon lang po tayo nakapag-video dahil simula po kagabi ay maulan na po. At nung madaling araw po ay sobrang lakas ng ulan at ng hangin dito sa amin. Talaga po hindi po ako nakatulog dahil kumakalampag po yung mga bintana. Para nga po dito naglandfall sa Batangas yung bagyong Maymay dahil sa ulan at lakas ng hangin. Ngayon lang po tumila at kung makikita nyo po, yan, putik po talaga dito sa amin. At ngayon nga pong hapon ay yan, makikita nyo yung ating routine sa hapon. Binababad po natin sa tubig na may sunrocks yung ating mga feeder at yung ating mga waterer para makapag-prevent po tayo ng sakit na maaaring makuha sa maduming mga patukaan, yung mga deposit po ng matagal na mga pagkain. Pag nabulok po yun, maaari pong mag-cause ng botulism sa ating mga alaga na para pong mareksyon, mapaparalyze po yung ating mga manok dahil sa bakterya na naiipon. Kaya po ito po yung ugali natin everyday po. Tuwing hapon pagkatapos po natin magpakain, mga bandang alas 5:30 hanggang alas 6, yan po, nakababad po yan mga 30 minutes or 1 hour dahil sinisimula na po natin yan ng alas 5. Ngayon po alas 6 ay itataob na po natin sa mga kulungan para bukas po ay ready na po silang gamitin ulit. Yan. At yan po, kung makikita nyo, humahangin na naman po at medyo dumidilim na naman po ulit. Talaga pong sunod-sunod po ang pag-ulan at ang bagyo. Pagkakalabas po ng isa, may papasok na isa. Parang contrary po sa sinasabi nilang this year will be a difficult year dahil sa El Nino, Super El Nino, pero puro naman po tubig. Pero makikita po natin yan sa banda-banda ron pa. Yan. Ito po, yan ating mga painuman na DIY lang natin. Tapos yan, lagi po natin yung ni-scrub para maalis po yung mga lupa, yung mga putik na natitira dyan para lagi po silang malinis. At maayos po ang ating mga alaga, hindi po sila makakuha ng sakit. Prevention po. Medyo madilim na po, kaya po yan, naglagay po tayo dito ng mga ilaw. Isa, dalawa, yan, tatlo. Meron pa din po dong isa, yung maliwanag pa rin po doon. Naglagay po tayo dito para sa gabi po, in case na may bibisitahin tayo dito, lalo na pag malakas ang ulan, titingnan natin kung maganda ang kalagayan ng ating mga manok kung ayos, ay hindi po tayo mahihirapan sa kumilos dahil madilim. Yun po yung ating primary reason kaya po tayo naglagay ng ng ilaw dito dahil napakadilim po dito sa gabi. Dahil yan po, kung makikita nyo, puro puno, gubat, tapos natatakloban po ng puno yung ating ilaw dyan, yung ating solar, kaya hindi po talaga dito pwede na walang ilaw sa gabi. Yan mga kaibigan, ito pong ating tubig na may sunrocks na pinagbabadan. Ito po ay hindi natin itinatapon. Ito po ay ating inilalagay dito sa lagadera dahil ginagamit po ito natin doon sa ating mga feeder na nakahang doon sa ating mga tangkal, yung DIY natin na feeder. Ito pong pinanghuhugas natin doon para hindi po masayang, para ma-disinfect din po yun. Tapos ito naman pong matitira, kung sakaling may hugasan tayo na pa isa-isa o pa dalawa-dalawa bukas ng umaga, dyan po natin ibababad para lagi pong malinis yung ating mga equipments. Isa pong napakahalagang bagay, kahit po simple, napakahalaga po niyan para sa prevention ng sakit.
dahil doon po una nakakakuha ng sakit ang ating mga alaga doon sa patukaan nila. Yun po ang una nila laging ginagawa sa umaga, tutuka. Pag madami pong bakterya at mga tira-tirang pagkain na mga panis, doon po sila maaring makakuha ng sakit. Kaya yan po ang isa sa mga bagay na atin pong iniiwasan dito. Kahit po medyo matrabaho, lagi po natin ginagawa yan kaysa po magkaroon po ng problema ang ating mga alaga at magkasakit. Ito po, yan po yung ating month old na unang anak ni Yuno at ni Yuna. Meron pong ilaw. Hindi na po yan hindi na po yan yung bulb na incandescent. Yun po ay normal bulb na lamang. Iniilawan ko po sila sa umaga dahil 5:30 po to 6 madilim pa dito tayo nagpapainom. Binubuksan ko na po yan sa umaga. Pagkagising natin, binubuksan ko na po agad yan. Yan. Tapos yan po, meron pong harang dahil baka po sila ay mahampas ng hangin or maampiyasan ng ulan. Same po dito sa ating mga IG Pulaco. Nandito po yung ating stag at nandito po yung ating dalawang pulit. Hinaharangan ko po sila dahil syempre maulan, mahangin, malamig, ay bata pa po sila at exposed po yung kanilang leeg sa lamig. Baka po magkasakit sila, mahirap na po, bata po sila, baka po magkaroon po ng epekto sa kanilang kalusugan at sa kanilang paglaki. Sayang po, kaya iniingatan po natin sila. Ito naman pong ating mga Brahma, magpo-4 months na po to. Wala pong problema dahil makapal po ang balahibo nila. Hindi po problema sa kanila ang lamig. O yan po. Siyempre mapapasok pa rin po ng hangin dahil ano naman po yan, butas-butas naman po yung ating net. Pero malaki pong bawas at indirect na po. Hindi po sila exposed. Kung may pumasok pong hangin, minimal at hindi po ganong kalakas. Yan. Madilim na po ulit. At si Asyong po ay ate sisilong, makita niyo si Asyong, doon po siya humahapon. Kaya pag lumalakas ang ulan sa gabi, basang-basa po siya. Atin po siyang isisilong, doon po natin siya ilalagay sa doon sa may mga itlogan ng ating mga native hens. Yan po, kita nyo sila, mga nakahapon na po yan kahit medyo maliwanag pa. Si Asyong hindi po siya makahapon dahil problema po niya yung paa niya. Para po siyang sundalo kung lumakad, mataas po yung kanyang paa, kaya ilalagay po natin siya doon sa ating mga doon. Yan po, dito ko na po siya lagay. Tingnan niyo po kung paano siya lumakad. Tinataas niya yung paa niya dahil may problema nga po siya, nabalian siya. Pero minsan po ay pinipilit pa rin po niya kumasta sa ating mga native na hens. Diyan ko na po siya nilalagay. Tingnan niya, para po siyang sundalo. Dahil dito po ay secure po siya. Although maampias po, nababasa po ng konti, pero hindi po siya maliligo sa ulan. Hindi po katulad ka din ng umaga, nandun po siya, napabayaan ko po siya kagabi, basang-basa po yan, buti hindi nga po nagkakasipon. At yan nga po, ito po ay halos mga hen lang lahat nandito. Mandilim na po ulit. At buti naman po at tila, napakahirap po pagka ang lakas ng ulan. Kailangan po nating mag full battle gear. Meron po tayong raincoat, tapos nakabota po tayo yan para iwas talsik. Yan. Buti na lang po at kakaunti na ang ating mga alaga. Madami na po tayong na out at kaya na po natin intindihin. Malaking tulong na po yun. Hindi po gaya dati, sobrang dami, hindi po natin alam kung paano intindihin. Ngayon po ay kaya-kaya na natin. Yan po. Bale, ito na lang po yung ating Brahma na nasa labas.
hindi naman po siya nababasa dyan dahil dalawa po yung kanyang bubong, tapos dito po ay bubong pa rin. Tapos yun po, si Dagul po inilagay na po natin doon sa tangkal, at doon po natin inilagay sa loob yung kanyang patukan dahil hindi po kasya yung ulo niya dyan sa butas na yan dahil sobrang laki po ng kanyang palong, kaya nilagyan po natin ng patukaan sa loob. Gabi na po uli, napaka dilim na, hindi kumpara dati na gantong oras maliwanag pa, kaya kailangan natin ng ilaw dito. So yun na po muna ang ating update for today dahil parang umaambon na po ulit. At mag-ingat po lahat yung pinaglanpulan po ng bagyo, sa mga parte po na panay po ang ulan, mag-ingat po tayong lahat at lagi po tayo magdasal. God bless po sa ating lahat. Keep safe.